Iniiling niya ang mga tinuturing na hamak. Walang halaga, walang kabuluhan sa sanlibutan ito. Kung walang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Paano nga ba namili ng Diyos? Pinili ng Diyos ang mga hindi matatalino upang iyain ang marunong. Pinili niya ang mahihina upang iyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao upang pawalang saysay ang mga dakila sa liputan ito. Bakit hindi niya pinili ang matatalino, ang malalakas, ang dakila at mayayaman? Sabi sa Jeremias sa 9:24, ang sabi ni Yahweh, huwag itong mayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o malakas ang lakas ng kanyang taglay. Di nang mayayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay kakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aming pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan, matuwid ang mga ginagawa. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito po ang mga bagay na ayaw ng Diyos sa tao. Ang mayayabang, mga mataas at pagkakilala sa sarili, hindi nagpapasakot sa pangyarihan ng Diyos at walang pag-ibig na kahabagan sa kapwa. Ang paalala ko sa Deuteronomio 8:17. Kaya nga huwag na huwag ninyong isipin na ang kayamanin ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyo na si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako at sa inyong mga ninuno. Malinaw po na sa Diyos galing lahat ng mga bagay na meron tayo. Talino, kalakasan, kayamanan, kakayahan o talento. Kaya ang payo niya sa atin, huwag na huwag nating isipin na ang lahat na yan ay bunga ng ating sariling kakayahan upang huwag tayo matuto at magpapuli sa kanyang harapan. Para naman po sa lahat ang binili sa kapanahunan, Filipos 2:3-4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o sa pagyayabang. Sa halip bilang tanda, nagpapakumbaba, pinuon ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pag malakapitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Iniiling ng Diyos ang hindi matatalino, hindi malalakas, hindi mga dakila at kayayaman, upang walang sino maaari magpapuri sa kanyang harapan. Pag ito ang Panginoon.